Pinag-aralan ko po yung word na justification. Yan. Which is tema po natin ngayong month na to. Mapawalang sala. And bumalik ako doon sa pakiramdam na paano kaya? Ano kayang pakiramdam nung isang napagbintangan, tapos nakulong siya ng ilang taon, tapos maa-acquit? Sobrang saya siguro nun, no? Kahit may binuno siya na ilang taon, tapos mapatunayan na wala pala siyang kasalanan. No? So napawalang sala, nakalaya. Nung habang tinatanong ko siya at iniisip ko siya, hindi ko namamalayan, nakangiti na pala ako. Parang yung saya niya, saya ko na rin. No? And bigla akong binalik ng Panginoon sa moment na napako siya sa krus. Ano po? Sino po yung nakapanood ng Passion of the Christ? No? Nung una po, na napanood ko siya, naiyak-iyak pa ako. Why? Nakikita ko kung paano tusukin ng sibat yung tagiliran niya, kung paano hinampas, kung paano pinagbuhat ng cross. Pero nung nalaman ko po yung mensahe, dapat po pala ikatuwa ko yun bilang isang makasalanan. Hindi ka matutuwa dahil sinaktan si Jesus. Pero matutuwa ka doon sa mensahe o doon sa kahulugan kung bakit niya ginawa. And pag-usapan po natin yung through the blood of Jesus, we have been justified. Ano po? Ang title po pala natin is Washed by the Blood of Jesus. Dahil sa dugo na tumulo kay Jesus, ito yung nagpawalang sala sa atin. And sabi po sa Romans 5, verse 8 to 9, andyan po ba? Sige nga po, makikibasa. 1, 2, 3, go! Sabi po, dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, na kailangan ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi, para mag-alay ng buhay, para matubos ang ating kasalanan. Kung paanong ang unang tao na nagkamali, na nagdala ng kasalanan, which is si Adam po, ganun din naman ang second Adam or si Jesus Christ ipinadala para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. O yung pagpaparusa.
We've been justified through the blood of Jesus. Yeah. This justification is seen as a divine act that reconciles individual to God, removes judgment, and grants a new standing in the right relationship with God. Ang pagbibigay ng katuwiran na ito ay nakikita bilang isang banal na pagkilos na nakikipagkasundo sa mga individual sa Diyos, no? So, banal po pala, no? Yung pangyayari na 'yon, no? Yung pagpatak ng kanyang dugo, no? And sobrang holy po noon para muli tayong mga makasalanan ay mabigyan ulit ng tsansa para tanggapin ng Ama. Nag-aalis ng paghatol at nagbibigay ng bagong katayuan sa isang tamang relasyon sa Diyos. So, ibig sabihin po pala, dahil sa dugo, dahil kay Jesus, muli, nagkaroon tayo ng tsansa para magkaroon ng tamang relasyon sa ating Ama. Because of Jesus' sacrifice, believers are declared righteous and free from the guilt of sin. Ayan. So, kaya pala, no, pag-usapan po natin yung guilt of sin. Wag po kayong mag-alala kung tatamaan kayo, nauna na po akong tinamaan. No, iniyak ko na po siya. No? Yung pakiramdam po na maka-absent ka, isang Sunday lang. Or isang beses lang sa cell group, maka-absent ka. Parang nakakahiya na bumalik, no? Parang nakakahiya na magpakita ulit. No? Pero parang lang yun. Gagawa ka pa rin ng paraan sa susunod na linggo para maka-attend. Amen po. Yeah. Yun namang 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 months. Yan. So, nahihiya ng magpakita. Una, isang absent lang, nakakahiya lang. Pangalawa, nahihiya na magpakita. So, nag-e-evolve po, no? Magpapakita naman, ayan. Asa na yun? Magpapakita naman, pero sensitive na. Sobrang observant na. Ayan na. No? Magpapakita naman, after 2 weeks, a-attend. No? Pero pag-attend niya, sobrang sensitibo na. Sobrang observant na. Nakabatay na sa obserbasyon niya ang isang matinding desisyon. Kung babalik o babay na. Yung mga 3 months or taon na, ganun pa din naman, nahihiya na magpakita, kaya sa ibang lugar na natin nakikita. So, yan po ang isa, no, sa mga nagagawa ng guilt sa kasalanan. No? Kuya Dan, ang gulo mo eh. No? Bakit po? Mali po ba ang maglaba? Kasi wala kaming susuotin. Mali po ba ang umattend sa imbitasyon ng kaibigan ko? Kasi birthday niya eh. Kasal niya. Ipapakilala niya po ako sa magulang niya para maging legal na yung relasyon namin.
Mali po bang mag-review? Mali po bang gawin ko muna utos ng boss ko? Mali po bang tapusin ko muna ang dapat kong tapusin sa trabaho kasi mawawalan na ako ng trabaho dahil natambak na yung di ko na ipapasa sa boss ko? Ito lang po yung mga iilan sa naikatwirang ko nung umabsent po ako ng Sunday service. At sabi po dito, wala naman pong nakasulat sa Biblia na mali ang dahilan mo kung bakit ka absent. Ano po? Wala pong nakasulat sa Bible na mali yung mga dinahilan natin kung bakit tayo naka-absent. Pero ang malinaw na nakasulat sa Biblia, tignan po natin sa mga Hebreo 10 verse 25. Ang sabi po dito, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So hindi kasalanan yung maglaba. Ang kasalanan, itinaon mo doon sa araw ng pagtitipon. At ang sabi po sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all of these things, sorry po, medyo Islam, shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Ibig po sabihin, i-prioritize natin ang Panginoon sa buhay natin. Put God first before anything else. At ang sabi, and all of these things, yan, medyo Islam po talaga, shall be added unto you. No? So valid naman po yung rason mo. Pero sa Diyos, hindi ka tanggap-tanggap yun. Dahil ang gusto ng Diyos, unahin siya. And pangalawa po, we are being justified through faith in Jesus. So mamaya, pag connectahin po natin yan. Akala ko ba by the blood? No? Tapos ngayon, by faith. Huh? Sabi po sa Galatians 2, verse 16, yan. So kayo naman po. 1, 2, 3, go. Amen. This verse means we are not made right with God by obeying the law, but by having faith in Jesus Christ. No? Actually, ginagamit po tong depensa, ng iba na ayaw magbigay ng tithes and offering. Tama po? Nang ayaw umattend, ayaw sa pagtitipon. Pero tignan po natin, no? Sabi po, salvation and justification come
through faith in Jesus Christ, not by following the works of the law. Ito pong law na tinatawag dito is yung Mosaic Law or Torah or the 5 first books. The book of law. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Diyan po natin makikita yung tinatawag na Mosaic Law. Ito po ay nangangahulugan na ang isang tao ay ginawang matuwid sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa sakripisyo ni Jesus. Hindi sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap o legalistikong pagsunod. Legalistikong pagsunod. Labis na pagsunod or istriktong pagsunod. No? Bakit po kaya nasabi ni Paul? O bakit na isulat kaya yung ganito? Kasi during that time po, ang mga Jewish ay sinasabi nila sa mga Gentiles na dapat tumulad kayo sa amin ng pamumuhay. So ganun po. And dinefend po ni Paul na parang sinasabi niya na wait, dumating na si Jesus. Tinubos na tayo doon sa law. Yun sa old rules. No? Tapos na tayo sa old school. New school na tayo. And sabi, through Christ sacrifice, ulit. May S kasi. Through Christ sacrifice, believers are, number 1, freed from the law of condemnation. Yeah. Napalaya mula sa paghatol ng kautusan. Why? In Old Testament po, naliligtas ang isang tao kapag perfectly sinunod niya yung utos ng Diyos. Kuya Dan, yung Ten Commandments yan. Isa lang po yun. Sa utos. No? Ang law of condemnation o batas ng paghatol ay tumutukoy sa kautusang Mosaic na likas na katangian nito. Yan. Ay naghahayag ng kasalanan ng sangkatauhan. Yan, ano po? No? Yung Mosaic law daw is, anong sabi dito? Naghahayag ng kasalanan ng sangkatauhan at ang makatarungang paghatol ng Diyos para dito. Kaya po, pag binasa natin yung Old Testament, no? Direkta no? Naririnig nila na nagsasalita yung Diyos, no? Mula sa langit. Binababaan sila ng parusa. And minsan, kinakausap si Moses. Pinakita ko ng lahat sa kanila. Hindi pa rin sila nagtitiwala. Reklamo pa rin ng reklamo. Pagpapatayin ko yung mga yan. And pangalawa po, through Christ's sacrifice, believers are righteous
Righteousness, justification, is a gift received through faith in Jesus Christ. No? So, sinasabi po dito, yung pagpapawalang sala, no, ay kahit kailan hindi natin maaani, no, sa ating mabuting gawa, sa ating pagsunod sa batas. Ano po? Ang sabi po dito, ito ay kaloob o regalo. No? Na marireceive natin dahil sa ating pananampalataya. Paniniwala. Anong meaning ng pananampalataya? Paniniwala, pagtitiwala, at pananatili. So yun po yung meaning ng pananampalataya. Human effort is insufficient. So kapos. Kahit na itodo mo yung effort mo. Tapos para maligtas ka. The verse clarifies that human attempts to follow religious rules cannot bring a person into a right relationship with God. So kahit na ginawa mo na lahat ng ministry, kahit sobrang bait mo, hindi sapat para mapawalang sala ka o para maligtas ka. Eh di Kuya Dan, kung ganun po pala, di wag na lang natin sundin yung law. Ano po? Yan din po yung nasabi ko dati. Magtiwala na lang tayo sa Panginoon. Yun naman yung requirements eh. No? Hindi nangangahulugan na wala tayong batas na dapat sundin. Hindi tayo ginawang matuwid sa Diyos sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Itinuturo ng talata na ang pagpapawalang sala ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Hindi sa pamamagitan ng pagsisikap na makamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng istriktong pagsunod sa batas ng lumang tipan. Kaya pala, doon sa kwento ng young rich ruler, ewan ko lang kung saan na siya makikita sa Bible, no? Yung nagsisik siya, no? Paano po ba makamit yung buhay na walang hanggan? Jesus, gusto ko sumunod sa'yo. Anong sabi sa kanya? Sige, yung yaman mo, ipamigay mo doon sa mga walang-wala. No? Ganun din yung ari-arian mo. Hati-hatiin mo, ibigay mo doon sa mga taong nangangailangan. No? And suddenly, hindi niya kaya. Hindi niya kayang bitawan. Ang puso niya ay naandito, banda sa puwet. Why? Doon lagi nakalagay ang ating wallet. No? Nag-iisip po ako kung papaanong dinaya ng kaaway ang kaisipan ng mga tao. No? Era by era. In Old Testament, makapangyarihan ka o may karapatan kang bumoses kapag ka malawak yung ari-arian mo.
Kapag ka marami kang alagang hayop. Ano po? So doon nasusukat yung yaman. And nung papalapit na po tayo doon sa New Testament, nagkaroon na ng value. No? Mas nagkaroon na ng value. O hindi naman mas, no? Pero nagkaroon na ng value ang silver and gold. Why? Kasi nung papalapit na po dito sa New Testament, yun na po yung babayad. Ano po? And then pagdating ng New Testament, yung pilak, yung ginto, hinulmahan na. Ginawa na siyang bilog. Tapos may mga ukit-ukit na. Tapos naging sobrang valuable na po. To the point na, eto na, yung ginagamit para magkaroon ka ng ari-arian. Nung mga una, sakupan lang eh. And then dumating yung panahon natin ngayon. Paano naging mas matimbang ang papel sa bakal? Sa tanso. So unti-unti po, dinadaya o nilalason, inaalis ng kaaway yung kaisipan natin patungkol sa pagpapala. Kaya nga ngayon, pag nakakarinig ako ng mga Christians na nagpipray, Lord, pengi ako ng gento, at saka ng ginto. Ano po? Totoo po, di ba? Nangyayari. And guilty rin po ako doon. Merong mga times na nananalangin ako na ang hinihingi ko puro benepisyo para sa akin. But hindi mo na lang kaya paikliin yung prayer mo? Lord, I want to be your beneficiary. Why? Ang beneficiary po, wala siyang ginawa, pero makakatanggap siya. Tama? Ang beneficiary po, hindi namuhunan, pero nagkakaroon siya. Tama? So dapat yung prayer mo, Lord, gawin mo na lang akong beneficiary. Nakakalimutan na po natin i-honor ang Panginoon when we pray. Nakakalimutan na po natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Kuya Dan, may Lord naman eh. Ano po? May Lord naman eh. Sa una, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Promise, Lord, gagamitin ko to pagsundo ng mga kaluluwa para dalhin sa simbahan. Binigyan ng sasakyan. Hindi na nakita sa simbahan. Minsan inaalaw ng Panginoon na ibigay yung hinihingi mo para subukin kung anong laman ng puso mo. Para ihayag niya na yung pananampalataya mo sa akin, peke.
habang tayo ay wala sa ilalim ng mga gawa ng kautusan, ang mga mananampalataya ay inaasahan pa rin na mamuhay ayon sa isang bagong batas. No? So na-redeemed na tayo sa old rules, pero merong new rules. Anong sabi dito? Bagong batas ng pag-ibig na siyang batas ni Kristo. No? Nung dumating si Jesus, ni-redeem niya ang tao doon sa old rules o old law. Pinairal niya yung batas ng pag-ibig. Kung sasaliksikin po nating maigi, ang nawala lang po ay ang pag-aayuno o yung tinatawag na burnt offering. No? Hindi na tayo nagsusunog ng mga, ano ba yung mga sinusunog dati? Calf. No? Sheep. No? Para mapatawad ang ating kasalanan. Ano po? Kasi ngayon, ang ino-offer na natin is yung ating salapi. Why? Kasi yung era po natin ngayon, no? Nag-e-evolve. And ang sure po ako, ang hinihingi ng Panginoon sa atin na i-offer sa Kanya is yung pinaka mainam. Siyempre, Diyos yan eh. Perfect siya. So yung nararapat na ibigay natin sa Kanya is yung pinakamainam. No? At ang sabi po, no, tayo ay nasa batas na ng pag-ibig. No? Matagal ng issue ito at tinutuligsa na niredeem na tayo, tinubos na tayo sa unang kautusan. So wala nang tithes, wala nang offering. Actually, pagpasok nga po ng New Testament, mas malaki na yung kailangan nating ibigay. Yung una, 10%. Tama po? Sa mga nagta-tithes, di ba? 10%. Pero nung pagpasok po ni Jesus, ang sinabi niya, yung papairalin ko ay yung batas ng pag-ibig. Pwede kang magbigay nang hindi ka nagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. And pag ang tao po nagmamahal, ang gusto niyan ibigay yung pinakamainam. Tama po? Kasi po napansin ko, sa aming mag-asawa, no, pagka lalabas kami, dahil mahal ko ang aking asawa, no, parang ayaw niyong maniwala. No? Hindi lang ako showy. No? So, dahil mahal ko ang aking asawa, tatanungin ko siya, anong gusto mo? Saan mo gustong kumain? And alam ko sa mga lalaki na nagmamahal, natural tong tanong na to, tama? Bakit? Ayaw mo magbigay ng ayaw niya. Gusto mong ibigay yung gusto niya. Bakit?
Para kahit pawis na pawis ka, ikaw yung pinakamabango sa kanya. No? Kahit na konti lang, yung naipagkaloob sa yung kapugian, at least ikaw yung pinakamagandang lalaki sa paningin niya. And ganun din po, ang dapat na ginagawa natin pag magbibigay tayo sa Panginoon. Yung pinaka mainam. Pero teka lang, lagi natin tandaan, si Lord, sa puso natin yun. Merong istorya sa Bible na merong nagbigay, nag-offer ng maraming pera. And then yung sumunod sa kanya na nagbigay, onti lang yung naibigay. And ang kinalugdan ng Panginoon is yung nagbigay ng konti. Why? Kasi yung nagbigay ng kaunti, yun na lang po yung meron siya. Hindi lang basta pera yung nilagay niya, kundi yung buhay niya. And ito po, yung tinatawag na pagdepende sa Panginoon. Ganun po ang Panginoon. Kasi sa tao, ayan, sa batas ng tao, kung sinong pinakamalaki ang naibigay, yun yung mas. Yun yung mas. No? Sa lahat ng mas. No? Paano ko po nasabi? Hindi naman po nalalayo sa inyo. No? Si Ipoy, ako, at ang aking ama ay pare-pareho pong magagandang lalaki ho. No? Salamat ho sa Panginoon. No? Pero pag nagbibigay po kami kay Amiya, no? Sa aking anak, no? Pwede kaming maglabas ni Ipoy ng hundreds hanggang 1,000. No? Pero mas pogi pa rin po si Lolo Vidal. So wala po kaming panama ni Ipoy. No? Kahit magbigay. Sino pogi? Pag ikaw yung nagbigay, ikaw yung pogi. Pag walang binigay yung iba, ikaw yung pogi. Pero kung 3 kayo nagbigay, mas pogi si Lolo. Mas maraming kayang ilabas si Lolo eh. So, ganun po, no? Hindi ko po tinuruan yung anak ko na tumingin, magkwenta ng ibibigay sa kanya. Pero nagiging natural na po. Dahil natural na po yung kasalanan, nasa sinapupunan pa lang po tayo ng ating mga magulang. Ay may kasalanan na po tayo. No? So hindi lang po sakit ang hereditary, pati kasalanan. No? Justified to be able to love God and people. We are called to call. Tawagin yung mga pinili rin ng Panginoon. And ito na po yung sinasabi na batas ng pag-ibig. Matthew 22, verse 37 to 39. Jesus replied,
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Ang dali lang, no? Tama po? Ang dali lang. Anong mas madali? Yung una o yung pangalawa? Sa tingin mo, no? So, ano bang mas madali para sa atin? Yung una o yung pangalawa? Yung una, di ba? Diyos yan eh. Hindi yan mahirap mahalin. Tama po. No. Sabi po dito, before we can obey the greatest commandment, let us first obey the second. So that we can better understand the importance of the greatest commandment. No? Ibig sabihin pala, kung mahirap para sa atin na sundin yung pangalawa, hindi natin nasusunod yung una. Thanks. Masakit. Ang tamaan, magbago. No? Sabi po dito, in order to love God, we should love others. Ayan. Para masabi mong mahal mo ang Panginoon, kailangan matutunan mo munang mahalin ang kapwa mo. Kasama sa kapwa ang kapatid, magulang, ano pa? Kaibigan, kamag-anak. Minsan ito yung pinakamahirap no? Yung kamag-anak. Ano pa? Yung mga tao na nakakasalamuhan natin. And pangalawa, in order to love others, we should learn how to forgive. Para po matutunan natin na magmahal ng kapwa, kailangan matutunan po muna natin ang magpatawad. Pangatlo, yan. Kayo naman po, 1, 2, 3, go. Uy, kailangan rin pala patawarin yung sarili. No? Minsan sinasabi mo, galit ka sa mundo. Pero ang totoo nun, galit ka sa sarili mo. If we learn how to forgive ourselves, we understand what love is. Yeah. Number 5. Kayo nga daw po. 1, 2, 3, go. God is love. Dahil mahal ka ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Si Jesus. Para muli, tayo na makasalanan ay maging katanggap-tanggap sa paningin ng Amang nasa langit.
Number 6, God first loved us. That's why we can love. Una kang minahal ng Diyos, kaya kaya mong magmahal. And because of God's love that we experience, we seek Him. Dahil sa na-experience na natin itong pag-ibig ng Diyos sa atin, nagkakaroon tayo ng ano sa Tagalog to? Ng pakiramdam, no? Na gusto natin siyang makilala ng mas malalim. 8. Kayo naman po, dito sa side na to. 1, 2, 3, go! Because we seek Him, reading Bible, giving, praying, and listening to a preacher or pastor is our help. So hindi na boring yung magbasa ng Bible. Hindi na issue yung pagbibigay. Hindi na aksaya ng oras o ng panahon na makinig sa magandang balita. Hindi na siya corny. And ano number na po tayo? Number 9. 1, 2, 3, go! Because we read our Bible, we pray to God, we give bless our rest, God, and we listen to our leader or pastor, faith comes to us. Yun. So dahil daw sa pag-aaral natin, no, o pagbabasa natin ng Biblia, dahil sa pagbibigay natin sa Diyos, at dahil sa ibinibigay nating oras para makipag-usap sa Panginoon, at naglalagak tayo ng panahon para makinig doon sa ating mga leaders or pastor, dinaratnan tayo ng pananampalataya. Number 10, sabay-sabay na po tayo. 1, 2, 3, go! Because so eto na yung time na yung hindi natin maintindihan sa Biblia is naiintindihan na natin. Why? Meron ng guide ng banal na spirito. No? Ito na yung time na habang nakikinig tayo sa mabuting balita, meron sa atin na nagsasabi na eto yung gawin mo, eto yung baguhin mo sa buhay mo. Dahil ang banal na spirito na mismo ang nagsasalita sa atin. No. And pwede ko po bang anyayahan yung mga cell leaders sa harapan? Dito po sa harapan po.
So tignan nyo nga yung mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Nakita nyo na? Harap kayo sa akin. Father in heaven, ito po, Panginoon, yung mga una mong tinawag, Panginoon. Gamitin mo kami bilang instrumento, Panginoon, upang mas marami ka pang maabot. And God, bigyan mo kami ng sensitivity na mabilis kaming makagawa o mabilis naming malaman kung ano yung pangangailangan ng mga tao na ipinaalaga mo sa amin. Banal na Espiritu, nakikiusap kami na ikaw mismo ang magsalita, ang magturo, ang gumabay sa bawat aming sasabihin, sa bawat aming magiging desisyon. And God, i-anoint mo ang aming bibig, ang aming utak, ang aming puso. Gawin mong pure ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Yung ikaw, Jesus, ang makita sa buhay namin. Dahil walang kami kung wala ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.